Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gusset na Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. Iyon ang mga kababayan. Bago tayo patuloy sa ating pag-usapan, ako muna babati ulit ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. At ulit, pasensya na ngayon lang tayo nakagawa ng reaction video dahil medyo busy tayo. At ngayon, burnout din dito sa aming lalawigan sa Bohol. Medyo madilim nga yung paligid natin dito mga kababayan dahil yung gamit natin ay solar lang. 2 araw na yung burnout dito sa aming lalawigan. Hindi ko alam kung bakit. Dahil nga rin siguro sa nangyaring bagyo mga kababayan noong nakarang araw, yung bagyong Tino mga kababayan. Pero pasalamat na din kami, hindi ganun kalaki yung pinsala, hindi katulad sa Cebu mga kababayan na talagang grabe, kawawa yung mga taga Cebu na ating mga kababayan. Yun ang mga kababayan, tuloy na kagad tayo sa ating pag-uusapan. Ito ngay tungkol kay Orly Gutesa. Pili talaga nila sinisira mga kababayan itong si Orly Gutesa dahil nga ayaw nila mga kababayan na maidawit o talagang maisama sa investigasyon itong pangalan ni Martin Romualdez. Dahil nga kung halimbawa mga kababayan maisama itong si Martin Romualdez sa nangyaring investigasyon na ito, sa ICI mga kababayan o sa Senate Blue Ribbon Committee na sila din naman yung gumagawa niyan mga kababayan, para bang kunwari lang itong ginagawa ng investigation. Dahil nga yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, itong si Ping Lacson, halatang halata naman natin na talagang pinagtatakpan nila mga kababayan itong si Martin Romualdez. Dahil nga hindi pwede nga na maidawit yung pangalan ni Martin Romualdez dahil nga ilang hakbang na lang nasa pintuan ng anang Malacanang at maidawit din yung pangalan ni Pangulong Marcos Jr. na alam naman natin talaga nakasama yan mga kababayan. Dahil ulitin natin, ilang bisis ba binanggit ni Pangulong Marcos itong flood control na ito na mayroon na daw natatapos. Sinabi pa ito, pinagyabang pa ito mga kababayan sa kanyang zona na mayroon ng 5,500 na flood control na tapos na sa buong bansa. Pero nga mga kababayan, walang flood control na nangyayari o tapos na sa ating bansa dahil nga sa patuloy na pagbaha. Talagang alam ng Panginoon na nagsisinungaling lang itong si Pangulong Marcos kaya nagkaroon ng matinding pag-uulan at yun na nga, nagdulot nga ng matinding baha. Yun ang mga kababayan, itong si Corina Sanchez ay may panayam kay Senator Rodante Marcolita at talagang napakaganda mga kababayan yung kanilang talakayan. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement. I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya. Para siyang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Yun ang mga kababayan, totoo talaga yan.
Kasi nga ako ilang beses na din ako nagpanotaryo. Nung nasa Maynila ako, pumunta kayo sa bandang dito sa may LTO, sa mga LTO mga kababayan. Pumunta kayo dyan. May mga nagnonotaryo dyan na wala naman talaga yung abogado. Yung nandoon ay mga sekretary. Dito sa may pala, sa may Bagong Silang, dyan sa may Pisuan, mayroon diyang notary public mga kababayan. Subukan nyo dyan sa may harap ng basketball court. Dito sa may bandang gilid. May notary public dyan. Wala yung abogado. Ilang bisis na ako nagpanotaryo dyan? 3 bisis na ako nagpanotaryo. Wala yung abogado. Sekretary lang yung nandoon. Bakit alam ko na wala yung abogado? Dahil yung abogado mga kababayan, yung nakalagay doon na pangalan ay lalaki. Yung nandoon para magnonotaryo ay babae. Okay, alam natin, pilit lang talaga nila mga kababayan na sinisira yung kredibilidad nitong si Orly Gutesa. Akala siguro nila, hindi alam ng taong bayan na ganun yung kalakaran ng mga nagnonotaryo dito sa ating bansa. Halos mga kababayan, halos ganun yung pamamaraan. Kaya, itong si Ping Lacson talaga mga kababayan, kasabwat ito ni Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos para nga mailigtas yung kanilang mga sarili. O, ito, patuloy natin ito. Ang abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang ano nila yung pagnonotaryo. Iyan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang talagang buang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock session. Former Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganon kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganon kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi bakit... lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na
tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang iyon, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para... Bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. At, siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta. Kung kayo kukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po ay abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung 2 lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung 2. Nasaan nga po ba itong dalawang ito? Tinago na raw yung 2. Ang balita, itong 2, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada. And Mark Texay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa Pakahuli lang ako short sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung 2 na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nag-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera doon noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas
yung statement Na hindi na wala tamang- namang motivation para mameki pa si Gutesa. Why not just follow that lead? Oh, pagkatapos naging academic din yung Miss Corina sapagkat alam mo naman nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Miski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the Hindi proper ba? way? Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I Hindi, guess... special ka naman. Hindi po. Ako po'y nakikiangkas lang po ako sa inyong brain waves. Okay, so the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Yun ang mga kababayan, tama itong si Corina Sanchez. Bakit hindi na lang gagawin ulit itong pagpapanotaryo, mga kababayan, dito nga sa sinumpaang salaysay nitong si Orly Gutesa? Bakit hindi nila gawin ulit ni Senator Ping Lacson yan? Alam din naman siguro ni Ping Lacson na pwedeng gawin ulit, pero hindi nila ginagawa, mga kababayan, kasi nga yun ang ginagawa nila na pambutas kay Orly Gutesa para nga sabihin na sinungaling, para nga sirain yung kredibilidad ni Orly Gutesa, para nga mailigtas itong si Martin Romualdez. Pagligtas si Martin Romualdez, ligtas din si Pangulong Marcos, mga kababayan. Yun naman, dito na lang muna at bago tayo magtatapos, hindi rin tayo makapag-shoutout, makapagbasa ng mga komento dahil nga burnout, mga kababayan, burnout dito sa aming lalawigan dahil nga sa Bagyong Tino, no, dito sa Bohol. Kaya mag-shoutout na ako kay Ma'am Berje Veralius ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borby, kay Mabilin o Mibilin na Balikaw ng tawag nito Ilocos Norte. At sa lahat-lahat na, shout out sa inyong lahat at pasensya ulit. Ngayon lang tayo nakagawa ng reaction video dahil nga medyo busy tayo. At once again, this is Rolly TV, mga ito lahat. God save the Philippines.